Okay guys, good day sa inyo no. So, nandito tayo ngayon sa mismong planta ng FKM, ng Second. So, nasa harap natin ngayon is si FKM Venture 180 Plus. So, check natin siya no. So, ito mismo yung test unit guys ha. Ito mismo yung test unit and i-walk around review muna natin siya no. Bago natin siya kapitan para yung mga humahabol lalo na sa mga yung mga formahan kaya ng mga handlebars na ganito or yung aesthetics niya, yun yung mga ganun ba. So walk around review natin ha para makita natin no? Okay, so here it is yung Venture 180 no? Ano naman diba? Harap na harap pa lang. So meron siyang 1, 2, 3, and 4 na projector headlamps. Ayan. Ito yung ano niya, yung daytime running light. Ayan. Laging nakabukas yan. So pag high beam, low beam, yung dalawa muna. Then pag high beam, 4 na siya. So parang kumbaga pagkabili mo, ready to ride na yung liwanag niya sa panggabi. Okay, meron din siyang camera. Ayan. Built-in camera sa harap lang for Venture 180. Okay, then ABS na tayo rito no. Okay, ABS in front. Yun, yung ABS sensor niya. Then titignan natin yung mags niya. Rayos siya oh. So for adventure yan, matic. Kasi kumpara dun sa mga cast alloy wheels, pag cast alloy wheels kasi matic yan. Pagdating sa mga off-road, semi-off-road, madali siyang mabengkong. Yun ang problema sa yung hindi parang tinidor na ganito kung tawagin nila sa termino ng mga mekaniko, tinidor na ganyan. So mas maganda pa rin kapag ganyan na yung mags kasi hindi kaya ng mga cast alloy wheel na pag nalubak ka ng matindi, matik yun, mahirap i-align yun. Hindi kagaya nito, mas flexible sila, mga ganyan. So again, ito yung kanyang windshield, adjustable po yan. Okay, adjustable ito. Hihilahin mo lang to at saka yung isa doon para maangat mo siya. Okay. So, dito muna tayo sa may engine. So, again, liquid cooled. Liquid cooled po siya. Ayan. Ito po yung lalagyan ng kanyang coolant. Ang ganda ng muffler, oh. Ganda ng muffler. Tip guard. Ganda ng muffler. Then, kanyang braking system which is ABS na rin, harap at likod. Yung kanyang shock po ito. May baso. Wala lang siyang brand pero malambot to. Maganda ang play. So again, LED na rin ang kanyang signal lights, tail lights, yan. So ito ang kanyang engine. So may nakamark lang na FKM. Then may konting decals, 180 ang kanyang pillion step. Naka-ano siya, naka-align siyang pag ano. Hindi siya halata kapag yung mga gamitin na nakataas, pero pag binaba mo, yung dun pa lang. So ito yung pinaka ano niya no, step board niya. So yung paa ko is 9.5 ang size. Medyo hindi siya masyadong, yung lapat na hanggang dito. Pero ano, kayang-kaya na siya. Okay na. Kung sumakay ka, meron pang space din kung gusto mong i-stretch. Then that's it. Dito tayo sa may braking ano niya. Brake levers po, adjustable. Ayan. Same with dito din. Ayan, adjustable. Then yung mirrors, standard. Robust din kahit paano. Oh, tigas. Then ito yung kanyang leaf type na side mirror. Malaki at malinaw. Hindi siya yung parang may grado, no? So bago natin i-check itong kanyang panel, check muna natin yung underseat niya. Yun. So naka-ready na kasing buksan doon kanina pa eh. So ito yung seat niya no. So galing ako sa NMAX dati. Ayan. Kung titingnan mo to, kasyang-kasya yung helmet dito. Ayan oh. Helmet kasya dyan. Dito extra mga abubot, pero ako na mismo na galing din sa NMAX dati. Palalim yung kanyang underseat compartment. So mayroon pang sticker ni Sir Jamit, shout out. So ganyan kalaki, marami kang malalagay ng mga luggage kapag
may biyahe kayo, ganyan. Then spring load para hindi siya yung kusang nababa. Oh, ayan oh. Oh, 'di ba? Balik natin. Oh, gagana natin. Hindi siya masyadong sobrang lakas bababa. Hindi kagaya ng iba, may ipit pa yung kamay mo. Then sa fuel, check natin yung fuel. Yun. Oh, ulitin natin. Sa fuel. Yun yung fuel ano niya. So alisin natin to. Yan, dyan yung kanyang fuel tank niya nasa baba. So technical specifications na natin, no, kay Venture 180. Ito naman yung kanyang ano, no, technical specifications niya is sa engine, sa engine is 4 valve, single overhead cam and liquid cooled, kagaya ng pinakita ko kanina dito sa may baba. Ayan, liquid cooled yan. Then 180cc ang kanyang displacement, tapos 13.6 kilowatt ang kanyang horsepower. Bale ano yun, nasa 18.23 horsepower at 8,500 RPM peak power niya. Then sa torque, malakas kasi 17.2 hanggang peak power ng torque niya is 6,500 RPM. Okay, so matic EFI na yan. Automatic CVT belt driven siya, no, CVT transmission na to. And pagdating naman sa chassis niya, medyo rigid. Then front suspension niya muna is telescopic, no, kagaya kanina pinakita ko dito. Telescopic, conventional telescopic pa lang, di pa siya totally na tawag dito yung upside down fork, no? So sana sa mga darating na time is maging upside down forks na rin to. Then sa likod, double shock absorber sa likod. Okay, so dito, ayan, nakikita natin siya, gas charge po ha, gas charge siya. Then ABS harap likod. Yung tires niya sa ano, sa harap is 110 by 80 14. Then dito sa likod is 113, no, 130 by 70 13. So mas malaki yun doon, 14 dito 13. And naka dual sports tires by CST. Yan. So hindi basta-basta yung mga nakakabit dito na components, guys, no. Then seat height, ayan, ito yung pinaka-importante. Sabi 79 cm. Then hindi rin basta-bastang seat height, ay ground clearance meron siya, no. So 20 cm. Then 135 kg lang siya. Tapos yung fuel capacity niya is 10 liters. So tingnan natin yung ground clearance na 20 cm at 79 cm, no. Okay, so 20 cm na ground clearance. Iba kasing mga ganito nasa 16, 15. Try natin ground clearance. Medyo ano ha, by the way, I'm 5'8" in height siya. So check ko kung medyo mahirap siyang i-maneuver. Very easy, parang normal scooters lang din sa harap. Sa harap, I mean sa ibang brands, ganun pa rin. Then nakaboots ako, 5'8" in height. Medyo nandito na ako kasi usually medyo maliliit nandito umupo. So pag dyan ako umupo, flat-footed ng 5'8". Siyempre 5'8" ako, pwede akong umatras. Medyo ano lang naman, medyo tiptoe, naka-boots. Although kahit wala yung boots, medyo tiptoe pa rin. Okay, so ang ganda ng shock, hindi siya sobrang lambot kasi pangit yung sobrang lambot, pati likod, no? So test ride natin to maya-maya ng konti para malaman natin yung performance niya, arangkada. Siyempre hindi tayo magta-top speed. Delikado. So again, this is Venture 180. Maganda ang kanyang handlebar. Hindi siya yung, pwede ka kasi umusog kung gusto mo medyo ganon, straight yung braso mo, or gusto mo relax driving lang. Ganun lang. So depende sa preference nyo, no? Walang perfect na motor. Depende sa preference. Okay, so dito yung kanyang stepboard, ayun, mas maganda ngayon na nakaupo talaga. Stepboard, okay siya kahit i-atras mo gano'n.
then medyo nangawit ka, pwede mong iangat ng ganun pa. Diba? Dito maluwag pa guys, no? Kung medyo gusto nyo lagyan ng center back, pwede. Malaki dito, malaki pa. Ayun, tapos built-in na rin yung ano niya, yung kagaya na to, may boxer sa likod. Built-in yung kanyang top box bracket. Yun ang maganda sa ano, sa mga maxi scoot na adventure type ng FKM. So again guys, this is FKM Venture 180. Last walk around natin. Last walk around bago natin i-test ride. Yan. Okay, so ang ganda ng mga linings niya, no? Any linings dito, napaka connected with each other, no? Ang ganda. Wala siya yung out of place na linings. Totoo lang yung parang honeycomb niya dito. May carbon fiber look. Yan, so malinis. Malinis siya, walang hindi bagay, guys. So totoo lang. So, napaka-sturdy ng kanyang built-in top box bracket. Ayan. The engine. So that's it. Bago natin i-test ride. So ito yung kanyang instrument console. Wait lang. Na-stock up to. Yan, para makita natin. Yun. So ang ganda ng effects, no? So tingnan natin na mabuti. So makikita natin yung check engine indicator, then traction control, ABS, ayan, odometer, trip meter, then yung mismong RPM. Okay, fuel gauge kung empty or full. So meron pa siyang clock, ayan yung clock niya. Yun. So mamaya makikita natin ng konti ang performance ito. Test na natin, parang okay, so gamit naman natin ngayon is yung Venture 180. Oh, lakas. Lakas. So, test ride natin sa labas. Ang ganda, sarap nung yung anuhan ng paa, pati yung dito, mas roomy kumpara sa yung gamit ko kanina Venture 150 Ultimate Plus. So testing natin ito. Una muna mamaya ABS. Diyan diyan. May mga buhangin. Diyan natin matetest yung ABS. Dito. Kasi ang daming nakatakot na pako rin dito. So again, Venture 180 by second. Test natin. Wait muna. Ganda ng ABS. Harap. Diba? Yung harap, ganda. So test ride natin. Acceleration. So siya, mabait siya sa first ilang seconds ng niya, pero pag talagang kumagat na yung kanyang CVT, yun na, talagang hindi ka niya bibitinin. Lakas! Lakas! Okay, so kung titignan natin yung maneuverability nito, no? Sige, sabihin natin China bike, yung iba kasi sasabihin. Syempre nire-review mo yan, maganda yung mga sasabihin mo dyan. Pero ang maneuverability nito, no? So, kung i-compare ko kay ADV 160, naka-competitor niya, maayos ito. Turning, maayos lahat. At syempre, yung gaan niya, mapapansin nyo, napakagaan. As in, 130 plus kilos lang. Magaan. Test natin sa mga ganitong little off-road. Yung suspension. ABS. Sarap!
siya. Yan. Ito tayo, off-road. Sarap patalon-talon yun. Yung traction control niya guys, no, pag alam niya dudulas na yung likod, pipigilan niya yung power. Kaya akala mo humahagok. Oo, mga ganon. Oo. Bibigyan niya yung unang birit pero pipigilan niya din. Para kumbaga hindi mag-slide yung likod mo. Maganda yon sa mga cornering, lalo na pagbasa. Makukulit na racing. Yan. Mga kamote, hindi slide yung likod nyo, hindi mag-overspin. Well guys, I guess we have to admit it na kahit ito ay sabihin ng iba, China brand yan, wala yan. Pero we have to admit it, yung CC na hinahanap natin na hindi ka na mabibitin sa 160 kahit di ka na mag-upgrade, nandito kay Venture 180. So kaya niyang sabihin yung mga competitor niya, si SRGT 200 of Aprilia, KRV 180 motor ng Kimco, and then si Honda ADV 160. So I guess this is it. Kung talagang naghahanap kayo ng mga motor na abot kaya pero malakas na yung makina, eto, why don't you try Second Venture 180. So walang mawawala sa inyo, no? Meron lang factory, ayan. So sa factory pa lang panalo na tayo, ibig sabihin malapit ang piyesa. So again guys, this is Second Venture 180, ang bagong ADV na sisikat this year. Ride safe guys, ingat.